Ang Illuminati ay itinatag ni Adam Weishaupt noong May 1, 1776 sa Ingolstadt sa city ng Bavaria, Germany. Si Adam Weishaupt ay isang anti-clerical professor na ang layunin ay limitahan ang pakikialam ng simbahang Katoliko sa buhay ng mga tao. At layunin din ni Adam Weishaupt na magkaroon ng malakas na impluensya sa mga politiko, opisyal ng gobyerno, opisyal ng hukbong sandatahan at sa mga maimpluwensya o mayayaman na tao. Para sa mga di nakakaalam, ang anti-clerical o anti-clericalism ay isang paglaban sa reliyon, especially sa simbahang Katoliko. Ang anti-clerical din ay tumataliwas sa mga paniniwalang politikal at paniniwala sa isang komunidad. Ang secret society na ito ay hindi unang nakilala sa tawag na Illuminati, kundi ito ay kilala sa Bavarian Illuminati. Ang ibig sabihin ng Illuminati sa Ingles ay enlightened o sa Tagalog ay namulat o naliwanagan. Nagsimula ang Bavarian Illuminati na may iilang miyembro lamang. Noong una ay meron lamang silang 9 na miyembro. Kaya naman ay lubusang nahirapan sila na matupad ang kanilang layunin. Para mapalawak ang kanilang grupo, ang naging solusyon nila dito ay palihim na umanib sa Freemasons o Mason sa salitang Tagalog. Mula noon ay nagsimula na silang mag-recruit ng mga panibagong miyembro na aanib sa kanilang secret society. Sa ginawa nilang yun, lalong lumaki ang bilang ng kanilang grupo. Ang miyembro na kinukuha nila ay halos mga profesional, mga opisyal ng gobyerno, opisyal ng hukbong sandatahan, mga maimpluwensyang tao o matataas na opisyal ng simbahang Katoliko, at iba pa. Unti-unti nang nagiging matagumpay ang Bavarian Illuminati noon sa mga plano nila, hanggang dumating ang kanilang kinatatakutan. Taong 1785, hinikayat ng simbahang Katoliko ang duke ng Bavaria na si Karl Theodor na ipagbawal ang pagkakaroon ng mga secret societies at anumang organisasyon. Kaya ang sino man ang mapapatunayan na kaanib pa rin ng kahit anong grupo ay mapapatawan ng kaukulang parusa tulad ng bitay. Sa taon ding yun, tuluyan nang nawala at natapos ang Bavarian Illuminati, maging ang mga organisasyon tulad ng Freemasons at iba pa. Maraming nagsubok na buhayin uli ang Illuminati, ngunit hindi na ito naging matagumpay dahil nagkaroon na ito ng issue na pinepirahan lamang nito ang mga miyembro na kaanib o aanib pa lang sa grupong ito. Makalipas ang ilang taon ay muling naging matunog ang pangalan ng Illuminati at pinaniniwalaang nagpatuloy-tuloy lamang ang kanilang grupo ng palihim at sadyang nagtago lamang upang hindi sila mapatawan ng parusa. Pinaniniwalaang hindi naman talaga ito na-disband o naghiwa-hiwalay. Sila ay sadyang nagtago lamang para makaiwas sa batas na pinatupad ni Theodor. Pinaniniwalaan din na ang grupo nila ang responsable sa naganap na French Revolution noong May 5, 1789. Isa pa sa dahilan kung bakit nabuhay muli ang pangalan ng Illuminati dahil ito sa isang sulat ng dating presidente ng Amerika na si George Washington noong 1798. Nakalagay sa sulat na ang secret society na Illuminati ay may pagbabanta na magdudulot umano ng peligro sa publiko at ang plano nito na mag-take over ng kapangyarihan over sa gobyerno, sa simbahang Katoliko at sa buong sambayanan. Maging si Thomas Jefferson ay hindi rin nakaligtas sa issue ng Illuminati. Taong 1798 ay inakusahan siya ng miyembro ng Illuminati. Madami ring proseso ang pinagdaanan ni Thomas Jefferson. Kabi-kabilang paglilitis at pagharap sa korte ang ginawa niya. Ngunit sa bandang huli ay hindi rin napatunayan na miyembro nga siya ng Illuminati. At yan ang pinagmulan ng sinaunang Illuminati. Meron din naman tinatawag na modern Illuminati o makabagong Illuminati. Walang makakapagsabi nito kung kailan eksakto ito nagsimula
dahil hindi naman napapatunayan na natapos ang Old Illuminati o ang Bavarian Illuminati. Tulad ng Freemasons na mula noon hanggang ngayon ay nananatili pa rin. Hindi naman sila nabuwag noon sa pamumuno ng duke na si Karl Theodor. Yun nga lang, ang Freemasons ay tanggap ng community ngayon at maganda ang mga adhikain nila, paniniwala at samahan. Unlike sa paniniwala ng Illuminati na taliwas sa reliyon, especially sa Catholic Church. Gustong maging makapangyarihan sa gobyerno, taliwas sa kulturang makatao, at actually ninanais nga nilang ibalik si Satan sa mundong ibabaw. Ngunit ayon sa mga eksperto na nagugol ng panahon, nag-aral at nagdodokumentaryo ng mga alamat gaya ni David Bramwell na ang modern Illuminati ay maaaring nagsimula noong 1960s. Dahil sa panahong ito ay lumabas ang Discordianism, isang paniniwala na sumasamba kay Eris, ang diyosa ng kaguluhan. Kaya naman ay sadyang napakarami na ng mga taong anti-culture, anti-government o anti-Christ ang naglalabasan sa panahong ito. At ginagamit na lamang nila ang pangalang Illuminati upang makahakot sila ng miyembro. Merong tinatawag na New World Order na pinaniniwalaang ginawa rin ng Illuminati. Ang layunin nito ay magkaroon ng isang gobyerno na kayang limitahan ang populasyon. Isang currency lamang ang gagamitin sa buong mundo, iisang reliyon at iisa lang ang makapangyarihan, at yun ang Illuminati. Isa sa matibay na pinaniniwalaan na miyembro ng Illuminati ay ang dating presidente ng Amerika na si George Herbert Walker Bush at mga matataas na leader ng Amerika na mapapansin at halatang sinusulong nila ang New World Order sa kanilang speech. Out of these troubled times, our fifth objective, a new world order can emerge, a new era, freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and more secure in the quest for peace. An era in which the nations of the world, east and west, north and south, can prosper and live in harmony. 100 generations have searched for this elusive path to peace, while 1,000 wars raged across the span of human endeavor. And today that new world is struggling to be born. A world quite different from the one we've known. A world where the rule of law supplants the rule of the jungle. A world in which nations recognize the shared responsibility for freedom and justice. A world where the strong respect the rights of the weak. Now we can see a new world coming into view. A world in which there is the very real prospect of a new world order. In the words of Winston Churchill, a world order in which the principles of justice and fair play protect the weak against the strong. A world where the United Nations, freed from Cold War stalemate, is poised to fulfill the historic vision of its founders. Ilan din sa pinaniniwalaang miyembro ng Illuminati na nasa larangan ng musika ay sina Jay-Z at Beyonce, na sinasabing Lords of the New World Order. Sinasabi na kabilang din ang ilan pang mga kilalang artist. Pero bakit mas madami ang mga singer at artist na miyembro? Kasi mas madali nilang mabe-brainwash ang mga kabataan at mapaparating ang kanilang mensahe sa pamamagitan ng kanilang mga awitin. Ang mga signs at symbols na ginagamit ng Illuminati ay ang mga triangles, pentagrams, kambing o tinatawag na Baphomet, all-seeing eye tulad ng nasa $1 bill, at ang number na 666. Kaya kung mapapansin nyo ang ilang mga artist o kilalang mga tao, ay madalas ginagamit ang mga signs na ito